Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At itingnan natin kung ano ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Gemini na mangyayari sa December 15, 2024 at 5:01 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, Scorpio, let's see. Itong reading na to, maaring mas maka-resonate dito yung mga Scorpio rising. Okay. So, for you Scorpio, itong full moon is happening in your 8th house. Ayan, 8th house. Sa ito yung shared resources, shared finances, anything na sinishare mo sa iba na malapit sa'yo. Okay? So, syempre, di ba, we share our mga ari-arian, gamit, bagay, pera sa ating mahal sa buhay or sa ating mga katrabaho or mga, not actually katrabaho, pwedeng business partner. Okay? So, I feel like kung meron kayong negosyo, meron kayong gustong i-explore pa pagdating sa business. Pwedeng magdadagdag kayo ng negosyo o kaya magdadagdag kayo ng products or services, ano man yung negosyo na meron kayo. Okay? Pwede kasing meron kayong experience na hindi siya ganun ka income generating. So, kumbaga, let's say meron kayong business pero mukhang hindi ganun kaganda ang income. So, ngayon, niisip mo, ano kaya yung iba mo pang pwedeng pagkakitaan? Or maaring nag-iisip ka ng mga ideas kung paano ka makakapagsimula ulit ng isa pang pagkakakitaan. Okay? May opposition kasi siya dito sa Sun, which is in your 2nd house, which is your assets. This is your mga ari-arian your possessions, your talents, your skills. So ngayon, yung iba, pwedeng you are learning, Mercury is also here, may mga ina-attenan kang training or pwedeng nagkakaroon ka ng self-study, research, para madagdagan yung kaalaman mo. Nanonood ka ng mga video sa YouTube, mga tutorials, or mga advice. Lalang-lalo na pagdating sa business. And I feel like yung iba, meron kayong naiisip na gawing negosyo na may kinalaman sa inyong mga libangan or hindi lang libangan but also related to your talents and skills. So, magaling ka mag-painting. So, iniisip mo, instead of gawing hobby siya or libangan lang, iniisip mo kung paano ka kikita doon. So, pwedeng magbebenta ka ng mga artwork mo or magta-try ka na magkaroon ng exhibition, ganyan. Or anything that will improve your finances through sa pamamagitan ng iyong talento, ng mga skill set mo. Kasi yung iba sa inyo rito, for quite a while, medyo hindi kayo nagiging parang hindi kayo nagta-tap in sa inyong talents and skills. Niisip nyo na dito muna ako sa practical or let's say may trabaho ka. Yung trabaho mo, pag pumasok ka kasi may sweldo na, 'di ba? Pag ikaw nagbibigay ng atensyon sa libangan mo, minsan nakaka-distract siya sa focus mo sa trabaho. Iba, papagod, tapos hindi na tatama rin ng pumasok, 'di ba? Yung mga ganong scenario. But I feel like for you want to increase your assets. Gusto mong mas dumami pa. So, ngayon, may mga inaaral ka ngayon. And I think, yung mga bagay, business na meron ka ngayon or mga iba mo pang pinagkakakitaan na hindi na kumikita ayon sa expectations mo, you might be letting go of that at ifo-focus mo, i-redirect mo yung energy mo sa ibang bagay.
So, some of you naman, kasi 8th house is also about intimacy, your sexual relationship with others. Pwedeng yung iba sa inyo rito is maaring kung kayo ay in a romantic connection with someone, tapos may nangyayari na sa inyo intimately, no, sexually. Tapos, itong person na to ay nakikitaan mo na parang hindi siya seryoso sa inyo. You might be cutting off connection with this person. Kasi yung iba, ang hinahanap nyo na is someone na magbibigay sa'yo ng security. ng assurance. 'Di ba? So, maaring yun. You might be letting go of that because yung iba sa inyo tapos na kayo dun sa phase na laro-laro lang, ganyan. So, ngayon, gusto nyo may patutunguhan. Pag wala, di na ba? May 3 of Swords. Kung alam mo, na-realize mo na hindi pala niya kayang ibigay yung mga demands mo or yung ine-expect mo sa kanya. So, some of you may be cutting off connections with this person. Kasi yung iba, pumapasok sa relationship kasi yung gusto lang nila yung benepisyo ng sexual connection eh. So, you have the 3 of Wands. I think, yung pananaw mo rito, positibo naman eh. Na, alam mo kasi kung ano yung gusto mo. Alam mo na kung ano yung dinedeserve mo. And you will not settle for anything less. And eventually, you will be able to find the right person para sa'yo. Siyempre, sabi nga nila, paano darating yung tamang tao sa'yo kung nasa maling tao ka pa rin? 'Di ba? So, kung nakakaramdam ka na parang, this is not making you feel good anymore, na parang lagi ka na lang stress sa relationship na to, ba't tanungin mo yung sarili mo? Ba't nandyan ka pa rin? 'Di ba? Oo, kasi you deserve someone na kayang tapatan yung effort, yung energy, yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. And I think you will be able to get to know this person kapag umalis ka na sa isang toxic situation or unrequited love. Okay? Oh my God. Oh my God. Sobrang in alignment to. A new romantic cycle begins. See? Oh my God, Scorpio. Take a reality check. Grabe ang mga cards. Talagang, in your face. Take a reality check. Tingnan mo kung ito bang tao na to, connection na to, situation na to ay gusto mo. Kasi kung hindi, it's time to let go, babe. Step up and lead. Especially in your career path rin, or yung business mo. Ikaw mismo ang magiging leader niyan. Ikaw dapat yung nangunguna dyan. Kung saan mo gustong dalhin ang iyong career or business. You are in control. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.